Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Benji, taong 1969. Walang eksaktong lugar, Masbate. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Una, ay nais kong magpasalamat sa walang sawa po ninyong paglapag ng magagandang istorya sa inyo pong channel. Dahil po sa inyong programa, na iparating ninyo sa inyong mga tagapagsubaybay ang mga nakatagong lihim ng mga aswang, pati na rin ang tungkol sa mga agimat at mutya. Noong una kong napakinggan ang inyong istoryang itinampok, sobra po kong nasiyahan at natakot sa mga kwentong narinig ko. Masaya po kong maibabahagi ang isang istoryang ngayon ko lamang pong bubuksan. Ito ay dahil marami po sa atin ang may malawak na hangaring magkaroon ng ganitong klaseng mutya na siyang panlaban sa mga aswang na kampon ng kadiliman. Heto at sisimulan ko na ang natatanging kwento tungkol sa naging karanasan ko sa mga aswang na gabunan. Taong 1969, kung saan ako po ay 18 taong gulang pa lang. Ako nga po pala ulit si Benji, taga San Vicente, Masbate. Dito na ako lumaki buhat nang ako ay iwan sa poder ng aking amang si Mang Rodelo. Dalawa lang naman po kaming magkapatid nang magkahiwalay ang aming mga magulang. Napunta naman si kuya sa pangangalaga ng aking ina. Ako naman po ay iniwan sa aking ama, na parang aso na walang bahay na masisilungan. Kahit pagkain na ilalaman sa aming kumakalam na sikmura, ay wala kaming mahanap. Isa kaming parang pulube na humihingi ng tulong sa mga taong dati naman ay natulungan ni tatay. Magmula rin ang magkahiwalay sila ni nanay, naging mainitin na ang ulo nito. Madalas iniiwan niya ako at sa gabi, ito bumabalik. Nawalan na rin po kami ng balita tungkol kay Kuya Emil at Nanay Bina. May nakapagsabi po na minsan daw ay madalas silang pumapasyal sa bundok ng Bebora. Namumuhay sila ng masagana. Siguro ay hindi matanggap ni nanay ang pagiging isang antingero ni tatay na naman ako naman. Kaya pareho kaming inabandona. Dahil ng mga panahong yung, kabaryo, laganap rin ang pananalasa ng mga aswang na mauhusay mag-anyong hayop. Katulad ng lagi kong naririnig sa inyo na baboy ramo. Minsan ay ibon at minsan naman malaasong gubat. Matagal nang naninirahan ang mga aswang na ito na kung tawagin ay gabunan. Sikat na aswang dahil mailap at mahirap hulihin. Kung minsan madalas silang nakikihalubilo sa mga normal na tao, makikilala mo lamang daw ang ganitong uri ng aswang kapag ito ay tiningnan mo sa mata gamit ang pagsilip sa pagitan ng iyong dalawang paa. Ngunit ng mga panahong rin yun, naganap ang isang nakakapanindig balahibong pangyayari sa buhay namin ni tatay. Isang araw ay ginabi ako ng uwi na madalas makapagbigay init ng ulo sa aking ama. Bakit ang tagal mo? Kailangan pa nating maglakad papunta sa kabilang baryo. Galit na wika dito ng aking ama. Talaga po bang kailangan nating gawin ito? Parang palaboy na walang matitirhan. Nahihiya na po ako. Lalo na sa paghihingi ng mga pagkain ito. Matatanda na po tayo. Kaya na nating kumita para buhayin ang ating sarili. Tugon ko naman sa kanya. Bakit, Benji? Ang bunga, kala mo ba
Walang kabuluhan ang ginagawa natin sa kanila. Inililigtas natin sila. Kaya naging ganito tayo. Walang trabaho dahil sa kahahanap ng isang angkan ng gabunan. Kapag hindi natin sila nahuli, hindi ako magtataka kung halos lahat ng mga tao dito ay mga aswang na rin. Mahabang wika dito ng aking ama. Ano po bang koneksyon ang ginagawa natin sa mga aswang na yan? Halatang panlalamang ito sa ating kapwa eh. Naiiritang tugon ko naman sa kanya. Kapag lumapit ka at nanghingi ng pagkain, pagkatapos hindi ka nakilala, ibig sabihin hindi sila taga rito. Isang gabunan na atake sa gabi. Kaya anong panlalamang ang sinasabi mo? Tugon dito ni tatay. Hindi na ako sumagot nun, kabaryo. Pilit kong iniintindi ang mga sinasabi sa akin ni tatay. Pero naunawaan ko lamang ng gabing mapalaban kami sa mga aswang. Dumaan kami sa masukal na kagubatan. Papunta sana kami sa kabilang baryo para maghanap ng mga gabunan. Sa totoo lang, kabaryo, wala pa kaming napapatay na mga aswang. Wala pa rin talaga akong nakikita. Hindi ko nga alam kung totoo ba sila. Basta sinasakyan ko lang ang gusto ng aking ama. Pero ngayong natigil kami sa gitna ng gubat, kaharap ang isang nilalang na merong mapupulang mga mata. Makintab ang kulay berdeng balat. Ang mukha naman nito na ulo ay manala o parang isang pusit. Mahaba ang bibig na halos umaabot sa batok nito. Ang malalagaring ngipin ay nakita ko rin dahil sa pagngisi niya na nakatingin sa pagkain nito. Ang mas nakakadiri pa sa kanya ay ang malapot na kulay asul nitong laway. Nanginginig ang aking mga tuhod ng oras na iyon. Ni ayaw gumana ng isip ko. Kahit may alam ako sa pakikipaglaban at taglay ang mutya ng tutubi, ay nawala ng saysay dahil sa takot. Hindi pa kami sinusugod nito dahil hindi pa nito nararamdaman ang aming presensya ni tatay. Abala ito sa paglapa ng katawan ng isang baboy ramo. Kitang-kita ko rin noon kung papaanong hinuhugot ng halimaw ang laman loob ng baboy. Pati ang pag-inom nito ng dugo ng hayop. Nang akma na sanang papanain ito ni tatay, ay biglang nawala ang gabunan. Hindi namin alam na nakita na kami ng aswang na yon. Kumisap lang ako ng mga mata. Nakita kong nasa harapan ko na ito. Naramdaman ko ang pagkagat nito sa balikat ko. Masakit na parang pinupunit ang laman ko. Agad na kumilos ang aking ama para patamaan ito ng pana sa may dibdib. Pero naglaho na naman ito. Sa biglang paglitaw, binigyan ito ng malakas na suntok si ama. Bumagsak naman ito sa lupa. Halos mapaigik ito sa sobrang sakit. Maging ang hawak nitong pana ay nabali na din. Pagharap sa akin ng gabunan, ako naman ang isinunod nitong atakihin. Dahil sa umaagos na dugo sa aking katawan, kaya naman lalo itong nagwala. Tumakbo ka na, Benji, anak. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi ako tatakbo, tay. Lalabanan ko siya. Hindi po ba't kayong nagsabi na dapat silang lipulin? Hindi pa ako natatapos magsalita nun nang biglang lumitaw sa aking harapan ang gabunan. Naramdaman ko ang pagbaon ng mahaba nitong kuko sa aking tiyan. Kahit anong gawin kong pagmamatigas para labanan ang halimaw na yon, ay kusang bumibigay ang aking katawan. Nakikita ko namang pilit na gumagapang ang aking ama papalapit sa akin. Pero maging ito ay hindi na makatayo pa. Malalim ang naging sugat nito sa likod
dahil sa tumamang kahoy sa katawan nito. Hinawakan ko naman ang aking kwintas. Saka ako dito umusal ng orasyon. Pagkasambit ko sa orasyon na yon, ay nakita ko ang biglang pagliwanag ng aking suot na mutya. Napataklob ito sa sariling mga mata. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis kong dinampot ang hawak ni tatay na pana. Ubod lakas kong hinila ang taling may bala ng palaso. Sa pagbitiw ko ng armas ay tumama iyon sa dibdib ng halimaw. At kahit maglaho ito sa aking paningin, ang naging palatandaan ko para malaman kung nasan siya nagtatago ay dahil hindi nito kayang isama ang palaso sa paglaho. Nagkaroon din ako ng dahilan para gamitin ang mutya na ang kakayahan ay makita ang mga nilalang na biglang nawawala o gumagamit ng matinding sabulag. Tay, tumayo na po kayo. Baka po marami ang mga nakaabang na halimaw sa gubat na ito. Tugon ko noon sa aking ama. Lintik na yan. Napalakas yata ang pagkakahampas ko sa puno. Nasaan na ba ang gabunan na yan? Mapapatay ko talaga ang hayop na yon. Galit na galit ang aking ama habang paika-ika ang lakad na nakaakbay sa aking balikat. Palinga-linga naman ako sa paligid dahil alam kong kahit may tama ang aswang ay magagawa pa rin itong atakihin kami patalikod. Kaya lang, ang naiwang palaso sa dibdib nito ay sapat na para magpahirap dito ng lubusan. Hanggang sa ito ay mamatay, naglagay kami ni tatay ng lason sa dulo ng palaso. Isang lason mula sa kamandag ng kobra. Kaya anumang oras, bigla itong ititirik ang mga mata at kikisay ang buong katawan. Bagay na hindi nga ako nagkamali. Naramdaman pa namin ni tatay ang pagtama ng malaki nitong katawan sa aming paanan. Sa bigla nitong paglitaw sa aming harapan ay matigas na ang katawan nito. Nakatirik ang mga mata at bumubula ang bibig. Nilampasan namin ng lakad ang wala ng buhay na gabunan. Hindi naman namin alam na iyon pala ang isang malaking pagkakamali na aming nagawa. Dapat sinunog namin ang katawan at hindi namin bastang iniwan dahil nakita iyon ng ama ng gabunan. Dala ng matinding galit ng pinuno ng aswang, ang lahat ng karatig baryo ay nakatikim sa mabagsik na ganti ng amang nawalan ng isang anak. Hinanap nito ang lahat ng mga ngasong nagmamay-ari ng palaso. Pero dahil nasa kabilang baryo kami ni tatay, hindi namin nalaman ang mapait na sinapit ng aming kanayon. Pati ang mga taong tumutulong sa amin dati ay pinatay rin ng mga kampon ng kadiliman, habang kami naman ay nananahimik sa kabilang lugar. Ano po kayang klase ang lugar na ito, tay? Parang bihira ang tao. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga marka nila sa labas ng kanilang mga pintuan? Usisa ako noon sa aking ama. Isa iyang palatandaan ng pagiging sagradong pintuan laban sa mga aswang na gabunan. Ang hugis bilog na kulay puting pintura at may 3 tuldok na kulay pula sa gitna ay indikasyong nakikisama sila sa mga gabunan. Sa palagay ko, dito na muna tayo mamamalagi. Walang bahay tayong matutuluyan. Dito na naman po tayo matutulog sa mga bakanting bahay na walang nakatira. Ano bang inirereklamo mo? Kung ayaw mo, pwede mo naman akong iwanan dito. Kung minsan, mas maganda na yung palaboy kaysa may bahay ka nga. Hindi naman kumpleto ang pamilya. Uupo na lang sana kami sa maliit na kubong may sira ang bubong, nagawa lamang sa pawid, nang biglang dumating ang isang matandang lalaki.
Sa suot nitong salakot, puting t-shirt na binagayan ng kupasing pantalon na butas-butas. Masasabi kong katulad namin ay isa rin itong dayo. Lalo na nang makita ko ang putik sa dulo ng hawak nitong tungkod. Habang habol hang hiningang halata na nagmula sa malayong paglalakad. Kakausapin ko naman sana ang matanda nang bigla kaming pinagbabato ng mga batang napadaan sa lugar. Pinagtawanan kaming tatlo na may hawak-hawak pang malalaking bato. Tinamaan naman ang matanda sa ulo. Umagos ang mapulang likido sa mukha nito. Bali walang nakatingin lang ito sa tatlong batang lalaki. Nang makita ng mga bata ang hindi pagkurap ng matanda, ay nagunahang kumaripas ng takbo ang mga ito. Para bang nakakita sila ng multo at nagmamadaling itinapon ang mga hawak na bato sa gilid ng daan. Habang ang aking ama naman ay abala sa paglilinis ng sugat nito sa likod. Saka ko lang din napansin ang mga sugat sa aking tiyan na walang tigil sa pagdurugo. Pati na rin ang kagat sa aking balikat. Siguro ay ganun talaga. Hindi ko agad napapansin ang sakit hanggat hindi ko nakikita ang sugat niyon. Saka lang naramdaman ko ang pagod. Pamimigat ng talukap ng aking mga mata. Hindi ko na namalayang nawalan na ako ng malay. Bumagsak na ako sa bangkong kinauupuan ko. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ko ng sandaling yon. Hoy gising! Gumising ka na, Benji! Narinig ko naman ang boses ng aking ama. Habang nakapikit ang mga mata ko, nararamdaman kong medyo maayos ang hinihigaan kong lupa. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Nakita kong wala na kami sa kubong kinauupuan ko. Maliwanag ang paligid na parang isang araw akong nakatulog. Bumangon ka nga dyan. Akala ko habang buhay ka nang matutulog. Tinulungan tayo ng matanda. Ipinagamit na muna niya sa atin ang bahay na ito. Bantayan lang daw natin ang kanyang pananim na gulayin. Akala ko po walang balak magsalita ang matanda kahapon. Teka tay, nasaan ang kwintas ko? Ipinatabi na muna sa akin ng matanda para daw hindi mawala. Kamusta na ba ang pakiramdam mo? Hindi ko masabi tay pero medyo ayos na ako eh. Hindi na kami nag-usap ni tatay nang malaman kong tinulungan ako ng matanda. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong pa tungkol sa mga napansin ko sa matandang lalaki. Sa halip, ipinakita ko ang pasasalamat ko sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanyang pananim. Habang nagdudukal ako ng lupa para sa itatanim kong kanggos, nang may isang matandang naghihirap sa pagpasan ng mga kahoy. Mabilis naman akong lumapit sa matanda para sana tulungan itong may baba ang daladala niya. Subalit tumanggi ito at nagpasalamat sa inalok kong tulong. Saka ko lang nakilala ang matanda nang makita ko ang mukha nitong natatakluban ng suot nitong salakot. Nalaman kong siya si Lolo Mego. Nasaan ang iyong ama, Benji? Nasa loob po ng bahay. Kayo po yung matandang tumulong sa akin kahapon. Salamat po. Ang totoo ay kayo ang sadya ko. Ikakasal ang anak ko. Pero walang gustong tumulong sa akin para sana magtago ng paggaganapan ng kasal. Hindi naman libre ito. Babayaran ko kayo sa paggawa. Naramdaman ko namang lumapit sa amin si tatay. Madali namang pumayag ang aking ama sa naging alok ni Lolo Mego. Bago kami nagpunta sa bahay ng matanda, ay bumisita muna kami sa may simbahan. Ngunit maraming tao ang nagkakagulo. Nabalot ng takot ang aking dibdib dahil natagpuan raw ang pari na wala ng buhay sa kwarto nito. Wakwak ang tiyan. Nawawala ang mga bituka, maging ang puso nito.
Ayon pa nga sa isang sakristan, nakita raw nila ang isang nilalang na may kulay berdeng balat. Dala ng matindi kong pag-aalala ay tumingin naman ako sa aking ama. Kung ganoon ay nasundan na kami ng pamilya ng aswang ng gabunan. Talagang walang pinipili ang halimaw na kahit alagad ng simbahan ay hindi nito pinatawad. Nakakalungkot na patuloy na nambibiktima ang mga gabunan. Kapansin-pansin ang pananahimik ng aking ama. Magmula kasi nang iniwan kami ng aking ina at kapatid, hindi na ito madalas magsalita pa. Kahit may mga bagay na gusto itong sabihin, pero kapag kaharap ako, malakas ang boses nito at palaging galit. Nakita ko na lang na kinuha niya ang natitirang banal na tubig. Ibinuhos niya yon sa dala niyang kwintas. Ayon kasi sa pagkakaalam ko, mabisang pagpapatibay ng mutya ang banal na tubig. Pero nagagamit lang naman ito kapag kaharap ang gabunan. Para kapag nawala ang aswang na ito, ay mahanap pa rin siya ng mutya ng tutubi. Mabisang pangontra iyon sa aswang. At sa sandaling tamaan raw iyon ng sikat ng araw, kaya raw nito malusaw ang mga gabunan. Kahit nagkukubli ito sa kadiliman, kusa itong magpapakita para mamatay. Ngunit hindi naman ako naniniwala sa ganitong mutya. Dasal at pananampalataya lang sa Panginoon ang pinanghahawakan ko. Pilit ko pa rin binabaliwala ang bisa ng mutya ng tutubi. Malayo-layo rin ang aming nilakad ni tatay bago naming narating ang bahay ng matanda. Halos 2 oras kaming naglakad patungong dulo ng bundok. Naabutan namin na marami na ang tao at abala sa paggawa ng mga lamesa. Taliwas sa sinabi nitong wala raw na tulong sa kanyang gumawa ng tolda para sa kasal. Yari ang kubo sa tinapyas na palapa ng niyog, saka hinabi sa kaakit-akit na disenyo. Sinalubong naman agad kami ng masayang mukha ni Lolo Mego. Isa lang ang napansin ko. Lahat sila ay nakakwintas na bilog na batong itim. Kung sa bagay, bago kasi iyon ay nalaman namin ni tatay na isang antingero daw ang matanda. Ganoon rin ang mga taong nasa handaan. Hindi ko naman talaga silang kilala. Magaan lang talaga ang loob ko sa matanda dahil sa naging tulong nito sa akin. Nakita ko rin ang ikakasal na nakangiting sumalubong sa amin ni tatay. Sobrang ganda niya, kabaryo. Bumagay sa kanya ang pangalang Adelina. Ang mapapangasawa naman nito ay si Ruel. Makisig at matikas rin ang pangangatawan. Nalaman kong isang pamilya lang sila. Walang ibang taong nakalahok maliban sa aming 2 mag-ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakitaan ko si tatay ng pagkabalisa, dahilan upang magsalita ito ng tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Wala akong tiwala sa mga galaw ng tao. Maging handa ka. Alalahanin mong maraming gustong pumatay sa atin. Nagkalat ang aswang na gabunan dahil sa pagkakapatay natin sa anak ng pinuno. Pero hanggat wala silang nagiging kilos na kakaiba, sakyan lang natin ang kanilang palabas. Malakas talaga ang pakiramdam ng aking ama. Kaya katulad ng nasabi nito, naging malikot ang aking mga mata. Kung sakali, ano bang ikinakatakot ko? May dala kaming mutya at maliit na pana na panlaban sa gabunan. Bukod pa ron, may dala rin kaming sagradong tubig. Lolo, ano po bang oras gaganapin ang kasal? Tanong ko dito. Hindi ba't namatay yung pari kanina? Kaya mamayang gabi sa kabilugan ng buwan, gaganapin ang kasal. Hihintayin pa kasi ang lalaking magkakasal sa anak ko.
Saka na lamang sa pari kapag may pumalit na. Pero narinig ko kanina, habang nagluluto kami ni tatay, wala raw darating na ibang bisita para magkasal sa anak nito. Dahil takot ang mga tao sa pamilya nila. Ngunit binaliwala ko pa rin ang aking mga narinig. Ako lang marahil ang nag-iisip ng masama para takutin ang sarili ko. Umalis na tayo dito, Benji anak. Hindi ko talaga gusto ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Tay naman, kung hindi po pala kayo komportable, bakit pumayag ka sa alok ng matanda? Malayo pa naman ito sa bahay natin. Malay ko bang ganitong okasyon ang mapupuntahan natin? Kapag nagkataon, para tayong daga na pumasok sa lungga ng mga pusa. Matapos nun, bandang 9:00 na ng gabi, ay wala pa rin ang taong tinutukoy ng matanda. Kaya naman nagpasya na nga kaming magpaalam kay Lolo Mego. Ngunit paglabas namin ng kubo, ay wala ng mga taong nagkakasayahan sa labas. Wala na ang mga banderitas na siyang inaayos namin kanina. Napakatahimik ng paligid. Madilim. At tanging huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Maliwanag rin ang sikat ng bilog na buwan. Habang binabalot ng kaba ang aking dibdib, kitang-kita ko naman ang pagkabalisa sa mga mata ni tatay. Namumutla ang mukha nito na parang masyadong nag-aalala. Hindi naman ganito si tatay. Madalas pa nga ay ito pa ang pumupunta sa kuta ng mga aswang. Napahawak naman ako sa kamay niya at walang kaabog-abog na mabilis naming nilisan ang lugar na iyon. Tinakbo naming mabilis ang daan patungo sa aming tahanan. Bakas sa bawat paghinga namin ang labis na takot. Lalo na nang maramdamang namin na may sumusunod sa aming mga nilalang na nagtatago sa kakawyan. Wala rin si Lolo Mego, maging si Adelina. Lahat ay kakaiba ng gabing yon. Tay, bilisan mo ang takbo. Diyos ko, ano bang nangyayari? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong takot. Dahil naman sa pagmamadali naming tumakbo, natapon rin ang dala kong banal na tubig. Halos manginig ang buo kong katawan nang bumagsak sa harapan namin ang isang malaking aswang na gabunan. May tangan pa itong mata. Sa kabilang kamay ay nakakalawit ang laman loob ng tao. Tumutulo ang malapot na dugo sa kamay na nagpalitaw sa mabahong singaw ng paligid. Nakakasulasok na amoy na sumasama sa hangin. Nagmukha itong si Lolo Mego. Nakangiting nilunok ang mata galing sa kung sino mang nabiktima nito. Bakit daw kami tumatakbo at umalis ng walang paalam? Hindi ko naman malaman ang aking gagawin dahil natitiyak kong nasa paligid lang ang mga kasama nito. Hindi pala kasal ang pinuntahan namin, kundi pagtitipon ng isang angkan ng mga aswang na gabunan. At kami ang handa ng gabing yon. Ang masaklap pa, akala namin anak talaga nito si Adelina. Yun pala ay alay sa kanilang lahi. Nakilala ko ang matang kinakain ng aswang ng matanda. Halos masuka ko. Lalo na si tatay na natutulala na. Nakita rin nito ang katawan ni Adelina na nakahandusay sa may damuhan. Butas ang mga mata, wakwak ang tiyan, nakalawit ang dila, at bakas sa muka ang matinding paghihirap na dinanas nito. Maya-maya pa ay dumating si Roel na anak ng matanda. Bigla itong nagpalit ng anyo sa aming harapan. Isang kulay ubeng gabunan. Mabahong nakakasuka ang amoy at nakakadiri ang ngipin na may nakasabit pang laman ng tao.
Bigla pa itong nagsalita. Pinatay ninyo ang kapatid ko. Sa wakas nahuli ko rin kayo. Nasaan ang tapang ninyo? Wika dito ni Ruel. Lumabas kayo mga kasama. Patayin ang salaring nanakit sa ating angkan. Sambit naman dito ni Lolo Mego. Napatras kami ni tatay. Inilabas ko na ang aking pana. Ganoon din ang mutya. Lalo na nang bigla itong maglaho. Kinakailangan kong magsambit ng orasyon para makita ang mga gabunan na nagtatago sa dilim. Si tatay naman ay nakahanda. Ang pana na may kamandag ng kobra. Nagkatinginan kami ni tatay na ang ibig sabihin ay hindi pa ito ang tamang panahon para lumaban. Tumakbo kami sa lugar na may makikita kaming liwanag na nagmumula sa bilog ng buwan. Sinikap naming makalayo sa lugar na iyon. Hindi naman kami tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na nga kaming makatakas. Ipinamalita namin ang aming mga nakita ng gabing yon. Lahat sila ay binalot ng takot para sa kanilang mga buhay. Maswerte naming natakasan ang mga gabunan. Hindi namin sila kayang tapatan dahil sa may kakayahan silang maglaho. Akala ko hanggang doon lang ang takot na idinulot sa amin ni Lolo Mego. Ngunit naging sunod-sunod ang aming kalbaryo nang paulit-ulit kaming pinupuntahan ng mga gabunan. Nagpalipat-lipat kami ng tirahan. Naging duwag kami sa pagkakataong iyon at kapag nakakakita kami ng pansamantalang tirahan, agad kaming natutunton. Kung minsan pa ay nagpapanggap na baboy ramo. Araw-araw pa kaming binabantayan para maging pagkain nila sa mga sandaling magutom sila. Magmula nga noon ay hindi ko na hinubad ang aking mutya. Paulit-ulit kong itinatapat iyon sa may sikat ng araw. Ngunit wala namang kaming nakikitang natutunaw na aswang. Mas lalo kaming nag-ingat. Wala kaming pinagkatiwalaang tao. Dinoble namin ang mga panara ng aming bahay. Ngunit isang araw, dumating ang hindi namin inaasahang bisita. Ang aking ina at kuya na matagal naming hindi nakikita. Hindi naman ako naniniwalang nagsisi ito sa pag-iwan sa amin. Ngunit tao lang din kami upang hindi magpatawad. Kung kaya, pinatuloy namin sila ni tatay. Kahit tutol ang kanyang kalooban sa muling pagbabalik ng aking ina. Pansamantalang nakalimutan namin ang takot sa mga gabunan. Nagkaroon ng sigla ang aming munting tahanan. Nawala ang mga aswang na umaaligid sa amin. Naratnan ko ang aking inang pasimpleng kinukuha ang pana sa natutulog kong ama. Hating gabi na yon, habang sa tabi naman ito ay ang aking kapatid. Gising at sumisenyas na nakatingin sa armas ni tatay. Ewan ko ba at bigla akong kinabahan. Naisip ko ang isang dahilan kung bakit bigla silang nagpakita sa amin. Napansin ko ring tila napapaso ang aking ina sa pana. Kakaiba rin ang pag-init ng aking suot na mutya. Nagsapin pa ito ng kapirasong tela habang lumilingon-lingon sa gawi ng pintuang pinagkukublian ko. Tanging ang maliit lang na siwang ng dingding ang siyang nasisilip ko. Sapat niyon upang matuklasan ang isang bagay. Ang katotohanang pilit kong isinasantabi. Lumipas nga ang ilang oras ay nabigo silang makuha iyon. Muli naman akong bumalik sa aking kwarto at tahimik na nagpanggap na tulog na. Naramdaman ko rin ang pagsara at pagbukas ng pinto sa loob ng bahay. Saan kaya sila pupunta? Sa pagkakataong iyon, tahimik naman akong lumapit
sa kwarto at kinuha ang pana ni tatay. Maingat rin ang ginawa kong paghakbang upang makasunod sa kanilang pag-alis. Abot langit ang takot ko na maaring hindi ko makayanan ang aking malalamang lihim ng aking kapatid at ina at ang posibleng dahilan ng paglayo nila sa amin. Halos 30 minutos nang huminto sila sa gitna ng gubat. Nagtago naman ako sa kakawiyang may nakadikit na malagong halaman. Dito natanaw ko ang isang baboy Ramona naghihintay sa putol na puno ng santol. Nagbago ang anyo nito at naging si Lolo Mego. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Ano kaya ang kaugnayan nila sa aking ina at kapatid? Halos humingal ako sa sakit na aking nararamdaman. Wala sa loob ko na nahaplos ko na lamang ang aking kwintas. Dinig na dinig ko ang kanilang pag-uusap. Nalaman kong ito pala ang bisitang ipinapasundo ni Lolo Mego nang gabing nasa bahay nila kami. Halos konting oras, makikita sana namin ang aking nanay at kapatid sa tunay nilang itsura. Ang pagbabalik nila ay upang kuhain ang mutya at pana. Hindi na sila ang aking pamilya dahil sa ibang angka na sila kabilang. Ganoon kalakas ang epekto nito sa kanila at lahat sila ay nagkagulo ng malamang nasa amin ang kwintas na iyon. Ito rin ang naging mitsa ng buhay ng paring pinatay noong nakaraang araw. Kaya pala naroroon din ang banal na tubig upang maproteksyonan sana ang pare. Narinig ko rin na bukas gaganapin ang pag-aalay. Ito ay ginaganap tuwing kabilugan ng buwan. Ang aking ina at kapatid ang tumutulong sa mga gabunan. Isang samahan ng mga aswang na binabahugan o pinapakain ng hilaw na karne ng mga tao. Halos mabaliw na ako sa galit. Masasama sila, tila mga halimaw na nagkukubli sa magandang lugar ng Masbate. Hindi ko lubos maisip kung paanong naging gabunan ang aking ina at kapatid. Matagal akong namalagi sa punong yon. Walang kaalam-alam sila nanay at kuya na alam ko na ang lihim nila. Kaya ba nila kami iniwan dahil aswang sila o pinalaki nila ako upang ialay ang katawan kay Lolo Mego? Saan ka ba galing, Benji, anak? Sinundan mo ba ang iyong ina? Kung ganun po, alam ninyong tungkol sa kanila. Pamilya pa ba natin sila, tay? Matagal na silang namatay. Hindi na sila ang iyong kapatid at ina. Dahil ang mga biktima ng gabunan ay itinatali sa puno ng saging at saka magpapadala ng kopya o kamukha ng kanilang biktima na magpapanggap na may sakit pagkauwi. Ito ay para linlangin ang mga pamilya ng kanilang pakay at upang hindi sila paghinalaan. Ayaw kita saktan, pero pinatay nila ang asawa ko at anak. Tikom naman ang aking bibig na diretsyong pumasok sa aking kwarto. Tinawag naman ako ng aking ama, ngunit hindi ko siya magawang tingnan. Nang hihinayang ako sa mga araw na iniyakan ko ang pagkawala nila. Kinabukasan ay hindi ko na ulit nakita ang aking ina at kapatid. Balitang-balita sa bayan na may nawawala raw na taong hinihinalang kinuha ng mga aswang. Batid na rin ng mga taga-Masbate ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Subalit walang may lakas ng loob na kumalaban sa mga aswang na ito hanggang napagpasyahan namin ni tatay na tapusin na ang kanilang pambibiktima. Kahit alam ni tatay ang tungkol sa pagiging aswang ng aking ina, iba pa rin na siya mismo ang makakita. Umakyat kami sa puno ng santol
para naman malaya naming makita ang buong lugar. Mula nga sa itaas ng puno, tanaw namin ang mga nagsasayawang mga tao sa harap ng apoy. May tugtog ng isang tambol na nakakakilabot ang nililikhang tunog. Hihintayin namin ang pagsikat ng araw upang sabay-sabay silang matunaw. Ganoon na lamang ang iyak ni tatay nang makita niya na ang paglabas ng aming kamag-anak mula sa kubo. Dala nito ang sariwang katawan ng taong naiulat na nawawala sa bayan. Ngunit nagkagulo nang dumating ang ama ng biktima. Dahil higit 10 ang bilang ng aswang nagabunan. Natalo ang matanda at ginawang hapunan ng mga halimaw. Kitang-kita ko kung papaano nila kinain ang laman loob nito. Habang lumalabas ang dugo sa bibig at ilong ng matanda, gumagalaw pa ito nang dukutin ang puso. Sa kanilang takan iyon nang nag-aagawang angkan ng gabunan. Habang si Rowel naman ay nakasubsob sa bahaging tiyan ng kaawa-awang biktima. Pagkatapos nilang kumain, ay tila walang nangyari at nagpatuloy sila sa kanilang pagsasayaw. Parang tinatambol ang aming puso nang makita namin ang paghawi ng ulap at lumiwanag ang paligid. Lumakas ang mga hiyawan ng labis na tuwa. Lahat sila nakatingala na tila sinasamba ang buwan. Hanggang lumitaw na ang tunay nilang mga itsura bilang isang gabunan. Mahaba ang mga kuko at nagmimistulang humahaba ang kanilang mga pangil sa bibig. Ang masaklap pa nun, tumatalas ang kanilang pang-amoy na anumang oras ay matutunton ang aming kinaroroonang mag-ama. Ngunit kailangan naming magbuwis ng buhay upang hindi na sila makapangbiktima. Halos mahulog naman kami ni tatay sa itaas ng puno nang lahat sila ay napatingin sa gawi namin. Pinagtatawanan ang aming itsura habang ang iba ay napapalukso pa. Sagana raw sila sa pagkain. Ang hindi nila alam, ang punong aming pinagkukublian ay balot ng bawang at asin. Hindi sila makakalapit at hindi rin kami maaakyat. At kapag sumikat na nga ang araw, doon ko mismo itataas ang mutya ng tutubi para mapuksa silang lahat. Nakahanda rin ang pana ni tatay. Wala itong tigil sa pagpapaulan ng palaso. Wala silang kaalam-alam sa aming mga plano. Hindi rin nila alam na ang bisa ng aking mutya ay kahit malayo sila, hihilahin ang mga aswang nagabunan patungo sa tapat ng sinag ng araw na parang mga wala sa kanilang sarili. Galit na galit naman si Lolo Mego nang panain namin ang pamilya nito. Bawat tamaan ng palaso, umuusok ang katawan. Sa isang kisap mata ay naging isang itim na ibon ito patungo naman sa aming kinaroroonan. Habang si nanay at kuya ay isa namang kulay ubing gabunan. Nakapagtatakang wala akong minanang ganoong lahi sa kanila. Hindi kaya hindi ako totoong anak ng aking ina. Tinamaan ako ng tuka ng ibon. Bigla na itong nagsagabunan nang muntik akong mahulog sa lupa. Umibabaw naman ang sigaw ni tatay nang makitang nagpalambitin ako sa sanga ng kahoy. Takot na takot ako nang muntik akong sumayad sa lupa. At dahil suot ko ang kwintas, lahat sila ay hindi makalapit. Tandang-tanda ko ang kanilang itsura, kaya hanggang ngayon hindi ko magawang makalimutan ang gabing nakaharap ko sila. Mag-iingat ka, Benji anak. Konting taste na lang. Opo, itay. Kumapit lang po kayo ng mabuti
Tila napakahaba ng gabi ng mga oras na yon at kay tagal sumilip ng araw. Hanggang lahat ng mga aswang ay nasa aking harapan. Hanggang biglang nagsalita ang aking ina. Tama lang daw na hindi ako inalagaan dahil suwail daw akong anak at hindi raw ako marunong tumanaw ng utang na loob. Walang pagmamahal kundi pagkahayok sa laman ng aking katawan. Doon ko lang napagtanto, hindi niya ako tunay na anak. Sinabi rin ni nanay na hindi ko tunay na kapatid si Kuya Emil. Halos hindi ako makapagsalita sa aking nalaman. Sumikat na ang araw nun. Nagawa naming libangin ang mga gabunan sa aming palabas ni tatay. Hindi kami nagdalawang isip na itapat ang mutya sa sikat ng araw. Doon ay kitang-kita ko ang unti-unting pagkalusaw ng kanilang mga katawan. Si Lolo Mego na sinusubukan pang sumugod sa amin ay hindi na rin ito nagawa pa. Tila napapasong natunaw sila hanggang maging isang abo. Nang kumalat na ang liwanag sa paligid, tumambad sa amin ang nagkalat na katawan ng gabunan. Pati ang mga palaso na tumama sa katawan ng mga aswang. Sa wakas ay nagapi namin ang buong angkan ng gabunan. Saka ko lamang pinalandas ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Para kaming nanonood ng pelikula dahil hindi namin akalaing mararanasan namin ito. Magmula noon, kabaryo, hindi na nagkaroon pa ng biktima ang mga gabunan. Naubos ang kanilang lahi at namuhay kami ni tatay bilang isang palaboy na naghahanap ng lugar na puno ng mga aswang. Naging manunugis kaming nagpalipat-lipat ng bahay. Kagaya pa rin ng dati. Madalas pa rin akong napapagalitan ni tatay. Inilihim ng aking ama ang mga nakita namin at hanggang ngayon suot ko pa rin ang mutya ng tutubi dahil hindi lang pala ang mga gabunan ang nakikita nito, kundi pati na rin ang mga ligaw na kaluluwa. Sa kasalukuyan ay meron na po akong 5 anak at 5 apo. Ang tatay ko naman ay pumanaw na noong nakaraang Pasko. 70 taong gulang po ako ngayon na nakahiligang makinig sa kwento ninyo. Marami pong salamat sa pagtanggap ng aking liham. Nawa ay magsilbing aral ito na bukod sa mga mutya ay may mas malakas tayong anting-anting. Iyon ay ang pananampalataya natin sa mahal na Diyos. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.